Praise God sapagkat almost 1 year ay ang buong mundo po ay nasa struggle, fear, no, and panic. But the children of God are very peaceful at may assurance po na walang takot sapagkat ang lahat naman po ng tao ay one day ay mamamatay physically. Amen po ba? Ang mahalaga po ang ating spiritual life po ay malakas. No, ay malakas. Kung nais ninyo na dalangin ninyo, sabihin nyo, Lord, kung kukunin mo ako, wag naman sa pandemic, no? Sa ibang parahan na lang. Di ba? Pwede na may request yun eh. Amen po ba dyan? Pero kung yan ang tinalaga ng Diyos talaga, wala po tayong magagawa doon. Ang mahalaga po ang ating pong puso at kaluluwa ay ready po na umarap sa Diyos one day. Amen po ba dyan? Wala po naman makakalampas. Wala pong aalis sa mundong ito na hindi po mamamatay physically. Na kung gusto po natin pumasok sa langit, kailangan muna mamatay ang katawang ito. Amen? So last Sunday po, ang topic po natin ay sa book of John, chapter 3, 20-30, ay pinamagatan ko po yung a man without envy. Yung taong walang kainggit-inggit po sa katawan, sa isip at puso. At tinignan po natin yung pagkakakilanlan po ng isang tao na walang inggit. Pero gusto kong mag-focus tayo doon sa sinabi po ni John, doon sa verse 30. No? Ito po yung sabi niya. John chapter 3, verse 30. Ayan. Pakibasa nga natin. He must increase, but I must decrease. Ang sabi diyan, John the Baptist, Jesus must increase, but John the Baptist must decrease. No? Sabihin, si Jesus dapat ang itaas, si John the Baptist ang ibababa. So basically, ini-establish po dyan yung kagandahan po ng first law of the ministry of humility. No? Yung pagpapakabumbaba, no? Yung humility po ng isang ministry. Sabi niya, I must decrease, Christ must increase. Yan po yung sinasabi po ni John the Baptist. The first law for all who serve in the ministry. The law of humility. Yung pagpapakumbaba. Na kadalasan po kasi ay mas itinataas po ang mga minister kaysa kay Jesus. Di ba? Para bang hindi na maabot yung mga pastors. No? Not only the pastors, the priests, the pop. No? Sila na yung sinasamba. Inahangahan. No? Kaya nga ang nangyayari, si Jesus ang nagdi-decrease, the minister ang nag-i-increase. Na hindi po dapat ganon. Sabi nga ni John the Baptist, I must decrease and he must increase. Yun po ang ibig sabihin po ng decreasing of the ministry and the increasing of Christ. Amen po ba dyan? So very consistent po dito ang Bible. Sinabi rin po ni Peter sa 1 Peter 5, no? Pagdating po sa humility. Okay. Sabi niya po rito, young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So sabi niya, ay, huwag kayo masyadong mayayabang. Kasi marami po minsan yung mga young ones, masyadong mayayabang na porque sila po ay nasa bagong mga millennial ngayon, di ba? Na wala na kayo mga centennial kayo. Luma na yung mga idea ninyo, no? Masyadong mayayabang sila kaysa sa matatanda ngayon. Sabi ni Peter, be humble, no? Na respect your older, no? The elders, no? Respetuhin ninyo, kundi humble yourself dahil hintayin nyo yung time na ang Diyos ay ililipap ka. Amen po ba dyan? So, and the greatest model of this ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo pagdating po sa humility. Sabi nga po ng Philippians, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sabi niya, hindi niya, bagamat siya'y Diyos, sabi niya, hindi niya inahangad na maging equal with God. No? Sabi niya, but made Himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself
by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So si Jesus Christ po, kung pagdating po sa humility, ay wala ka nang pwedeng ikumpara sa pagiging humble ni Jesus Christ. Submissive po siya sa plano ng Diyos. Nagpasakop siya. Bagamat siya'y Diyos, kapantay ng Diyos, ngunit hindi niya ginawa yung nais niya. Ang ginawa niya yung plano na ng Diyos na dapat niyang gawin. Kaya makikita po natin sa Bible ay ang lahat ng ginagawa ko ay patungkol lamang sa nagsugo sa akin. Yun po ang sabi niya. So very obvious na yung glory ni Jesus Christ isinantabi niya para makita ang glory ng Father. Nakita yung kalwalatian ng Ama. No? He was ultimate model, a humble minister, si Jesus Christ po. So titignan po natin ngayon yung verse 31 and 36 ng John. Ito po isang very important verses, no? Because it focus on the preeminence of Jesus Christ. Yung kataasan, no? Kapangyarihan po ni Jesus Christ. Ito po yung nasa John chapter 3 verse 31. Basahin po natin. He who comes from above is above all. He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard. Yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. Verse 34. For he whom God has sent utters the word of God, for he gives the Spirit without measure. And verse 35, the Father loves the Son and has given all things into his hand. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Diyan po tayo iikot. I-imayin po natin yung verse by verse na yan. Ano ba yung ibig sabihin dyan ng writer na si Apostle John? No? Ang tema po ay, binigyan ko po ito ng tema na The One from Heaven. The One from Heaven. Who is the one from heaven? Sino ba yung galing sa langit? Di ba? Sino ba yung galing sa langit na nagbigay ng kanyang buhay para tubusin ang kasalanan ng tao? At sino ba yung nakakaalam ng patungkol sa kalangitan at patungkol dun sa Diyos? Walang iba kundi ang anak ng Diyos sa Jesus Christ. Amen po ba dyan? Uma-agree po ba kayo sa akin? Amen. Only Jesus Christ, the Son of God. Siya yung mula sa langit. Si Jesus Christ ang mula sa langit na magpapaliwanag sa atin patungkol sa Diyos at patungkol sa nais ng Diyos at patungkol sa mga kalangitan. Bakit? Dahil siya kasi ang galing doon. Tama po ba dyan? So, si Apostle John ay nagpasimula po dito sa supremacy of Jesus. No? Makikita natin yung kapangyarihan niya. Na si Jesus, no? Ipinapakita niya si Jesus ang kataas-taasan, ang may kapangyarihan sa lahat. No? Sa langit, sa lupa, sa universe, si Jesus lang. Ito yung pinapakita dito. So kung gusto natin, no, if you want information, we have to go to the person who possesses the information, di ba? Kung gusto mo ng impormasyon, sinong pupuntahan mo? E di yung tao na nakakaalam ng impormasyon. Tama po ba? Kung gusto mo ng impormasyon patungkol sa family, sinong pupuntahan mo? E di yung tao na nandun sa loob ng pamilya. Amen po ba dyan? Alam nga naman yung tagalabas ang tatanungin mo patungkol sa impormasyon ng bawat pamilya. So, pupuntahan mo yung tao na involved dun sa family. Di ba? So, if you want information about the town, bawa, gusto mo malaman patungkol sa Amerika. Ano bang nangyayari sa Amerika? Sinong tatanungin mo? Eh di siyempre yung taong galing Amerika. Alam nga naman tanongin mo yung galing Japan. Di ba? Siyempre, yung taong galing sa Amerika. But if you want information about God, we will get only from the Son of God. Kung gusto mo ang impormasyon patungkol sa Diyos, makukuha lang natin yan sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Amen po ba dyan? And if we want information about heaven and heaven's life, we will get it only from Him who comes from heaven. Maliwanag po? So, ibig sabihin,
Ang mga bagay na nais mong malaman patungkol sa Diyos at patungkol sa kalangitan na sinasabi ng Bible, malalaman lang natin yan at dapat natin paniwalaan doon sa nagsasabi na nanggaling doon. Hindi mo pwedeng paniwalahan doon sa hindi nanggaling doon. No offense. Si Mary ba nanggaling na ng langit? Hindi, di ba? Namatay nga, hindi naman muli na buhay. Sino ba yung namatay at muli na buhay? Si Jesus. Si San Pedro ba nanggaling na sa langit? Di pa. Di pa siya nakakapasok sa langit. Nandun pa rin sila sa paradise. Sabi nga ng mga theologian, nandun sila sa intermediate state. Hindi natin alam kung nasaan yun. Nasa pagitan lang sila ng langit at lupa. Yung mga sinasamba ng tao ngayon, yung pinakikinggan ng mga tao ngayon, patungkol sa pananampalataya, ang mga yan ba'y nanggaling na ng langit? Hindi pa, di ba? So bakit pinaniniwalaan ng mga tao to? Kaya maraming tao ang naliligaw. Sino ang dapat natin paniwalaan? Yung nagmula sa langit, na bumaba dito sa lupa. Sino po yan? Walang iba kundi si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Amen po ba dyan? Okay. In verse 31, okay. Ito po sabi, He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard. So pag nagsalita si Jesus dito, pag sinabi ni Jesus about God, about heavenly things, hindi to kwento-kwento lang na kung saan ang galing. Hindi to kinuwento sa kanya lamang. Kundi ito isang kwento, itong sinasabi niya na galing mismo sa kanya sapagkat siya'y nanggaling doon. Kanyo po ba? Kaya yung sinasabi ni Jesus Christ na impormasyon patungkol sa Diyos, patungkol sa kalangitan, ay totoo. Dahil nakita niya at narinig niya. Kuha niyo po? No? Mamaya na yan. No. So, sa simpleng pananalita po, sapagkat si Jesus po lamang ang nakakakilala sa Diyos. At si Jesus lamang ang maaari po magbigay sa atin ng mga katotohanan patungkol po sa Diyos. At ang mga katotohanan ito ay ang Ebanghelyo. And this fact is about the gospel. Marami po tayong gospel na naririnig. Sinasabi na gospel of salvation. Wala pong gospel of salvation ka mababasa sa Bible. Gusto ko ipakita sa inyo, ano ba yung gospel o yung mga katotohanan na mabuting balita patungkol po sa Diyos. Una, the gospel of the kingdom. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ang ibig sabihin dito, yung mabuting balita patungkol po sa paghahari ng Diyos, ang ipinapahayag po na ang Diyos po ay narito, nakasama natin, sabi ni John the Baptist. Siya ang makikita ninyo na ang Diyos po ay maghahari sa puso ng tao bago dumating ang end times. Sa tingin niyo ba malapit na po ang end times? Yes, malapit na kasi ang end times at marami ng taong lumalapit sa Diyos para maghari sa kanilang buhay. Amen po ba dyan? Yung nangyayari po yan. Ay, grabe po sa Davao ngayon, no? 7.1 earthquake. Niyayanig ang Davao kasi nandun yung nagpapanggap na Kristo eh. Amen? Sabi siguro ni Lord, sige, tingnan ko nga. Niyayanig sila eh. Dahil maraming false teacher, maraming false prophet na nagpapanggap, nandoon po sa Davao, nagtatayo siya ng kingdom niya ron. Amen? Kaya niyayanig po ang Davao ngayon. Di ba napapansin nyo? Lagi nandoon ang sentro ng mga calamity ngayon. Di ba? Praise God. Wala po sa Metro Manila. Pandemic lang. Di ba? Wala sa atin. Kasi marami ng anak ng Diyos dito sa NCR eh. Di ba? Amen po ba yan? Pangalawa, ano po ang gospel na bababasa mo? The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ang mabuting balita patungkol po kay Kristo na anak ng Diyos, na ang Kristong ito ang tagapagligtas ng tao. Niyat yung Kristo, sabi nga, mabuting balita patungkol kay Kristo na sinasabi po ng mga propeta sa Old Testament, na lilitaw sa ating panahon at siya ang magliligtas sa mga tao, magbibigay ng buhay
magbabayad ng kasalanan ng tao para mapatawad. Amen po ba dyan? At in Book of Acts, sabi rito, the gospel of the grace of God. No, yung mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ngayon ay nagkaroon ng buhay at pag-asa sa pamamagitan po ni Kristo, na ang biyaya po ng Diyos ay abundant. No? Sabi nadinig ko kanina, galante ang Diyos. Sabi ko, galant ang Diyos eh. Galante. Abundant po, hindi po galant. Abundant po ang biyaya po ng Diyos. The gospel of grace. Yan po ang mga babasa nyo. Ano pa pong sinasabi po ng Bible patungkol sa gospel? The gospel of God. No? Ang mabuting balita ng Diyos na ang mga hentil ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. No, nasabi ni Pablo sa mga taga-Roma na a minister of Jesus Christ to the Gentiles with the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Tayo po mga hentil ay naging offering. In-offer tayo sa Diyos, sanctified by the Holy Spirit. Nakakuha niyo po, iniandog tayo na makilala natin si Kristo. Tayo po'y nanampalataya, nagsisi sa ating mga kasalanan. Tinanggap natin siya, nagpasakop tayo sa Kanya. Sabi ni John, ni Paul, we are acceptable offering to God. Tinanggap po tayo. Kaya po kayo, pag umayo kayo, sinyer niyo po yung gospel at kinumbik ng Holy Spirit yung sinishare niyo, tinanggap si Kristo, ginamit kang instrumento ng Diyos na nagkaroon ka ng offering sa Diyos, yung taong naligtas. Yung sinasabi ni Pablo. Diba? It is an offering. Pag may nadala kang tao na malayo sa Diyos at nakakilala sa Diyos, nagkaroon ka ng offering. Anong offering mo? Yung tao sa Diyos. Mas natutuwa si Lord. Because that person will be sanctified by the Holy Spirit. Kukuha niyo po? Amen? So, in Ephesians chapter 6, ito naman sabi, the gospel of peace. Wow! Alam niyo, yung mabuting balita ng kapayapaan, I give you peace. No, ang kapayapaang ibinibigay ng mundong ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ibibigay ko sa inyo pang-eternal. Ang kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala lamang. Amen po ba dyan? The gospel of peace. So ano po ba ang significance ng gospel? Ba't ba natin pinag-uusapan yan? Di ba? Ano ba ang kahalagahan o kapangyarihan po ng mabuting balita ng Diyos, ni Kristo, on biyaya ng Diyos? Amen? For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ano ro yun? Power of God for salvation. The gospel of your salvation. Ibig sabihin, naligtas ka ng mabuting balita. Dahil nanampalataya ka, naniwala ka that Jesus is your Savior. The gospel of Jesus Christ, that Jesus Christ died on the cross for your sin. Nagkaroon ka ng kaligtasan. Ang sabi nga niya, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Lahat po ng naging righteous because of Jesus Christ, mabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba dyan? By faith po tayo eh. Nakita mo na ba ang Diyos? Hindi pa. Pero naranasan mo na ba ang Diyos? Yes. Every day of my life, I experiencing the goodness of God. For me, my family, and my loved one. And I can see also to you, na nababalita ako, you are experiencing the goodness of God. Amen? It is by faith. Maliwanag pa mga kapatid. Yung power po dyan, ay alam na natin, ay ginamit po dyan sa Greek word, ay dunamis, dynamite. Sabihin, ganun ka-powerful, ganun kalakas. Yung kapangyarihan po ng mabuting balita patungkol kay Kristo. Amen po dyan?
Power of God for salvation to everyone who believes. Yan po ang kapangyarihan ng mabuting balita, ng gospel, ng good news, ng ebanghelyo. Yan po ang mga ibig sabihin po niyan. Although the message, sabi nga, it sound foolishness to those perishing, ay hindi nila tinatanggap sapagkat ang mga bagay nito ay maintindihan lamang sa pamamagitan ng mga spiritual na bagay. No? And it is very effective ang gospel na sinasabi because it experiences the omnipotent power of God. No? Yung kapangyarihan po ng Diyos. Hindi po maliligtas ang tao kapag hindi kumilos ang Diyos sa buhay niya. Maniniwala po ba kayo doon? Hindi ka maliligtas sa pamamagitan mo, kahit gusto mo. Kung ayaw ng Diyos, wala kang magagawa. But because of God's grace and mercy, He loves you. Nakita niya ang puso mo na handa na lumapit manampalataya sa kanyang anak. Niligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo at ikaw'y nanampalataya. And we are so thankful kasi napili tayo ng Diyos na makasama sa kanyang kaharian. Amen po ba dyan? Amen? Hindi natin ginusto to. Ako nga, hindi ko ginusto to. Sa panaginip, hindi ko na panaginipan na ako'y mag-aangaral ng salita ng Diyos. Natagpo ako na lang sarili ko, nangangaral ako salita ng Diyos. Amen? Hindi ko pinlano to. Wala sa lahi namin ng mga pastor. Wala po. Ang lahi namin, puro pasaway. Thanks be to God. No? Ako po ang nagpasimula na binago ng Diyos at tuloy-tuloy po sa family. No? It runs, no? It overflows. No? So, only God's power is able to overcome man's sinfulness. No? Yung kasalanan ng tao and give him new life. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang tanong ngayon, alam na natin ang kapangyarihan po ng gospel o yung kahalagaan po ng gospel. So, what is the gospel? Ano ba yung gospel? Ito po sabi ni Pablo, ito yung gospel. Ito yung mabuting balita na magbibigay ng pananampalataya sa iyo at magliligtas sa iyong kasalanan at magbibigay ng kapatawaran sa kasalanan mo. Pwede po bang basahin niyo muna ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Talagang may mabul pa no? Okay. Basahin ko na po. Sabi ni Pablo sa taga-Corinto, by this gospel, you are saved. Sa pamamagitan ng mabuting balitang ito, naligtas po kayo. Di ba? Sabi nga, kung mananatili kayo sa mga salitang itinuturo ko sa inyo, ay maliligtas kayo. Sabi niya. Pinaniniwalaan nyo, otherwise your belief in vain, mawawalan saysay po ang inyong pananampalataya. At ang sabi niya, natanggap ko lamang for what I have received, pass on to you as of first importance. No, yung natanggap ko, sabi niya na gospel ay pinapasa ko sa inyo sapagkat ito ang pinaka-importante. Ano? Christ died for our sins according to the scriptures. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Itinuring nga siyang kasalanan eh. Hindi mo ba? For the wages of sin is death. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus po ang namatay sa halip na tayo ang patayin dahil sa ating kasalanan. At ang sabi po, para patunayan po na siya'y namatay, sapagkat kumakalat po during their time na si Jesus po ay hindi talaga namatay. Para patunayan siya'y namatay, inilibing siya. Di ba? Inilibing. Pinakita na siya'y inilibing. Nilagyan pa ng shield yung libingan, no? Na malaking ng bato, na bilog, at tapos nilagyan ng selyo ng Roma. No? Bakit may shield? Para patunayan kapag pag nasira yung shield na yun, ibig sabihin may nagbukas. At pag nahuli nagbukas yung papatayin. Nakita niyo po, may selyo. Kasi pinamamalita po ng mga religious leader during that time, hindi naman talaga namatay si Jesus. Ninakaw lang, pinalalabas silang namatay.
at muling nabuhay. And ang sabi po, He was raised on the third day according to the Scripture. Siya'y namatay dahil sa iyong kasalanan, inilibing at siya'y muling nabuhay. And that is the power of the gospel. Nagkaroon po ng pag-asa ang tao sapagkat sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Whoever follow me will have life. Magkakaroon ng buhay. Kaya ang lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ na humingi ng tawad, pinatawad ng kasalanan niya, mula nang siya'y magkaisip hanggang sa kasalukuyan, nagkakasala siya at pinatawad ng Diyos. At ang sabi ng Bible, siya'y mamamatay, ngunit siya'y muling mabubuhay. Amen po ba dyan? Hindi po ba kayo natutuwa? That is eternal life. Priceless, walang kayang magbayad niyan. Walang katapat na kayamanan ng mundo ang buhay na walang hanggan. Remember that. Kaya ang mga Kristiyano ay merong kapayapahan. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, the gospel of peace. May kapayapaan ka sapagkat alam mo one day kung ikay mamatay ay muli kang mabubuhay at makakasama mo na si Jesus sa kanyang karya at kasama kang magro-rule sa mundong ito. That is the promise. Amen po ba dyan? Ang problema, ang kinalulungkot ni John ay maraming tao ang hindi tumanggap ng testimony po ni Jesus Christ. Marami, hindi tinanggap. Unang-una na nga dyan si Nicodemus, di ba? You are unbeliever, Nicodemus. That is the reason why you don't understand what I am saying. Sabi ni Jesus kay Nicodemus. Mga religious leaders, mga Pharisees, ayaw tanggapin ang life testimony ni Jesus Christ. No? Now, but when a man accept the testimony of Jesus Christ, sabi nga rito, he attests the fact that in his belief, the Word of God is true. No? Pag tinanggap na nagpapatuto siya, kinukumpirma niya na ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 32 ng ating pinag-aaralan, he bears witness to what he has seen and heard. Di ba? Siyang witness doon sa nakita niya, ano narinig niya? Yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony set his seal to this, that God is true. Alam niyo po ba, doon sa ancient world, sa unang panahon po, ang isang tao po, pag nagnanais siya na magbigay po ng property o yung last will and testament niya, yung kasulatan po, siniselyuan niya. Di ba? Doon sa baba may seal. Para isabihin, valid to. Authenticated to. Totoo to. Kukuha niyo po, yung sinasabi niya, seal dyan eh. No? His testimony sets his seal to this, that God is true. Na sinasabi niya, ito isang katotohanan na sinasabi sa inyo na totoo ang Diyos. Ang Diyos ay buhay na may gawa ng langit at lupa. Bakit? Sapagkat galing ako doon. Kukuha niyo po? Yan yung sinasabi ni John. Whoever receives his testimony, set his seal to this, that God is true. No? The seal was the sign that he agreed with this and regarded it is a binding and true. Pag sinabing seal, binding po yan. Valid na po yan. No? Kumbaga sa notary, na notaryo ano yan, na yung kasulatan nyo, na notaryo, may seal yan, valid yan, hindi na pwedeng mabago yan. No? Kahit saan ka makarating, may ebidensya ka, oy, may seal yan. The same doon sa mga marriage contract po nila, sineselyuan po yan. Nilalagyan ng seal yan. Sabihin niyan, valid po yan. Amen? So sinasabi rito, when a man accepts the message of Jesus, he affirms and attests that he believes what God says is true. Naniniwala siya. No? Nang sinasabi ng Diyos ay katotohanan. It's true. Maliwanag po ba? No? Kaya ngayon sabi niya, tingnan niyo sabi niya sa John 34:11. For whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into His Son. No? Sabi niya, siya yung sinugo ng Diyos na nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat binibigyan siya
ng walang sukat ng Espiritu. Ang Holy Spirit, ang Spirit of God ay nasa kanya full measure. Kaya lahat ng sinasabi ni Jesus Christ, lahat ng tinetestify niya ay totoo mula sa Diyos. Hindi ito mula sa tao, not on earth. Hindi ito yung sa mga tao lang na dito ay pinanganak. Kaya sinasabi nila ay pangmundo lang. Hindi, pero si Jesus sa sinasabi niya ay pangkalangitan. He is above all. He is from heaven. Jesus Christ, na siya lang dapat natin paniwalaan sapagkat siya ang nagmula doon. No? Natin paniwalahan yung 5 taon sa kuweba. Nakausap niya rin ang Ama at sinasabi niya na siya ang modern Christ. Kaya nililindol sila ngayon doon. Di ba? Kilala niyo po ba yan? Ba? Si Kibuloy? No? Pwede po na, paniwalahan po natin sinasabi ni Jesus Christ. Sapagkat ibinuhos sa Kanya ang banal na Espiritu. No, sabi nga rito, ibinuhos ng Diyos ang Espiritu ng buong sukat na walang itinatago. Pinakita po yan. No? Sa kaisipan po ng mga Udyo, no, sabi nga rito, the full measure of the Spirit was reserved for God's own chosen one. No? In Hebrew thought, the Spirit of God had 2 functions. Sa isip po ng mga Hebreo, ang Espiritu ng Diyos ay may 2 function. Una, the first function, the Spirit revealed God's truth to men. No? Hindi, ipinapayag ng Espiritu ang katotohanan sa mga tao. Nireveal po sa tao. No? Paano po yung nireveal to? Sa pamamagitan po ni Jesus. Sa pamamagitan po ngayon ng Bible, sa pamamagitan po ng general revelation ng nature, nagpapahayag po ang Diyos. No? Nagpapahayag ang Diyos sa tao. Okay. In John 16, ito po sabi, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Dadalin po tayo yan sa lahat ng katotohanan. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Lahat ng nadinig niya, lahat ng sinabi sa kanya, yun lang ang sasabihin niya. At dideclare niya yung mga bagay na darating. Amen? The Spirit of Truth. Ito po sinasabi ng Bible. Nire-reveal po, no, na katotohanan ng Espiritu ang patungkol po sa nais ng Diyos na malaman ng tao. No, blessed po tayo kasi pinapahayag ng Diyos ang gusto niyang malaman natin eh. Hindi mo ba? At ginawa ito sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Para sabihin sa atin yung plano ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gusto kanya magkaroon ng buhay na kaaya-aya. Ngayon, sabi ng John 10, ako'y naparito upang ang tupay bigyan ng isang buhay na ganap. Isang buhay na kahaya-haya. Ano ba yung buhay na kahaya-haya at ganap? Ibig ba sabihin na magandang buhay, may house and lot ka, may kotse ka, may pera ka? Yung ba yung sinasabing buhay na kahaya-haya ron at ganap? Hindi po. Ang sinasabi po ni Jesus Christ na buhay na kahaya-haya, yung buhay na may kapayapaan, na may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang katapat. Amen? Yun po yung abundant life. Hindi po yung sa material. But also, God's bonus na lang yung material. But the point is, everlasting life. Ang sinasabi po ng Diyos doon. Gospel of peace eh. The gospel of God's grace. Diyan po yung mabuting balita eh. No? Patungkol po sa pag-ahari ng Diyos sa puso ng tao. That is the gospel. Kaya huwag kayo babanggit ng gospel of salvation. Wala kasi sa Bible noon. Pero, may sinasabing, gospel of your salvation. Yung mabuting balita ng iyong kaligtasan. Amen po ba yan? Amen? Okay. In John 14:26, sabi po rito ni Jesus, but the Comforter, sa ibang translation, the Helper, the Counselor, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So ang Holy Spirit
ang siyang magko-comfort, siya magpapaalala sa atin, siya magtuturo sa atin ng lahat ng tinuturo ni Jesus. Nakukuha niyo po? Ang sabi diyan sa Greek word ng comfortant, parakletos. The paraclete, sabi nga. Pag sinabing the paraclete, another of the same kind. Ako rin yun, pero iba siya. Iba siya, pareho kami. Ibig sabihin, pareho kaming Diyos. Ako yun po. Yun yung Holy Spirit. The Paraclete, the Paracletos. So these verses, it points out to the supernatural revelation of all truth by which God has revealed Himself in Christ. Inireveal ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Si Jesus ang nagpahayag patungkol sa Ama. Siya ang nagsasabi sa lahat ng nais ng Diyos na mangyari sa tao, si Jesus Christ. Kaya kapag ang tao ay wala kay Kristo, wala siyang buhay, wala siyang connection sa Diyos. Sapagkat sa silong ng langit, ang pangalang Jesus lamang ang ibinigay sa ikaliligtas po ng tao. Wala nang ibang pangalan. Si Jesus lang po. Amen po ba dyan? Hindi si Mary, hindi si Pedro, hindi si San Juan, si San Pedro, sa kung sino-sino po. Hindi si Santo Niño, hindi siya Nazareno. Jesus Christ, the Son of the living God. Maliwanag po ba dyan, mga kapatid? Kaya wala kayong ibang tatawaging pangalan sa ikaliligtas mo. Ang pangalang Jesus na anak ng Diyos. Amen? That is the first Spirit. The second, the Spirit enabled men to recognize and understand that the truth when it came to them. Kapag dumating ang katotohanan, ma-recognize mo, maintindihan mo na ang katotohanan po, pinapayag ng banal na Espiritu. No? Ito sabi niya, paano mo malalaman yan ng mga nais ng Diyos? We need to believe and accept what the Bible says. Because it is the Word of God. When the Bible speaks, God speaks. Remember that. Why? Because the Bible is the Word of God. Amen po ba dyan? Okay. 2 Peter chapter 1. Marami kasi nagsasabi na sulat lamang ng tao ang Bible. Totoo naman. Sulat po ng tao yan. Okay. Papaliwanag ko po yan. In 2 Peter sabi niya, sa Tagalog ko po kinuha para mas maunawa natin eh. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sabihin, hindi kaya ng tao ipaliwanag yung sinasabi ng Diyos sa sarili niyang kakayahan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Saan nagmula? Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kukuha niyo po? Ibig sabihin, ang author po ng Bible ay ang Diyos. Ang writer po ng Bible ay ang tao. Nakuha niyo po? Yung isinulat po ng mga apostle, itong mga prophet na ito, ay mula sa Diyos. Abang sinusulat nila yon, ay inspired sila ng Holy Spirit. Nakuha niyo po? Kumbaga sa halimbawa, ako, meron akong gusto pasulat. Bernadette, sulat mo to. Ito mga gusto kong gawin mo. Sino ang author nun? Siya ba? Ako. Taga-sulat ko lang siya. So, David, ibig sabihin, lahat ng sinusulat niya ay nagmumula sa akin. Nakuha niyo po? Okay. Ang punto dito ni Pablo, no, ay hindi to interpret the Scripture, but rather, how Scripture originated. Paano saan nag-originate? Saan nanggaling ang Scripture? Ang Scripture is not human origin. Yung Bible, hindi ito human, hindi nanggaling sa tao. It is the result of human will. No? Or the result of human will. Hindi galing to sa kalooban ng tao, hindi ito nanggaling sa nais ng tao. Okay. Ang human writers of Scriptures ay nung sinulat nila, ito is active sila, hindi sila passive. Kasi meron tinatawag na, abang sinusulat ng mga, sabi ng iba, abang sinusulat doon ng mga propeta yon, wala sila sa sarili. Kasi ang Holy Spirit, mga ganun lang doon siya. Hindi po totoo yun.
Nasa sarili silang isip. Active sila in the process of writing the scripture. No? So, ang God the Holy Spirit superintended, no, ginagabayan sila upang gamitin nila yung kanilang individual personalities, yung kanilang sariling bokabularyo. Kaya nakita yung iba-ibang style eh. Pero ginamit ng Diyos yung kanilang ability to write. Pero lahat ng sinusulat nila guided by the Holy Spirit. No? It is the exact words of God wanted to be written. Hindi yung gusto lang nila. Nakuha niyo po? Kaya kinakailangan ay basahin natin ang Bible sapagkat wala pong error ang Bible. Inherent. Hindi po nagkakamali. No? Okay, ito po. The Holy Spirit thus is the divine author and originator. The producer or the scripture, ang Holy Spirit. No? Siya po. He's the divine author. Pinapasulat lang niya yan. No? And the original copies of the scripture are therefore inspired. Pag sinabing inspired, that is God-breathed, iningahan ng Diyos. Binigyan ng buhay. And inherent, ang ibig sabihin, without error. Kukuha niyo po? Kaya, mapapaniwalahan mo ang Bible sapagkat ang Bible po ay salita ng Diyos. Amen? God revealed His nature to Jesus. Pinahayag ng Diyos ang nais niya. Maliwanag po mga kapatid. Kung ang Bible po ay salita ng Diyos, na magbibigay po sa atin, magdadala sa atin sa katotohanan, sa ating pamumuhay, kailangan bang basahin ng Bible? Pero bakit hindi nyo binabasa? Diba? You must spend time in meditating the Word of God. You're not just a listener. You're not just a reader. You must internalize the Word of God. I-digest mo yan, minimeditate mo yan, ninanamnam mo yung salita ng Diyos. For the Word of God is the lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? I have hidden your words in my heart so that I might not sin against you. Sabi po ng Psalmist. No? Yung salita ng Diyos. Kapag ikaw ay loaded ng Word of God, pag po dumating ang temptation sa iyo, kakaroon ka ngayon ng awareness. Teka, parang mali yata ito. Hindi mo ba? Kasi loaded ka. Pero kung hindi ka loaded ng Word of God, okay yan ha. Kahit mali na. Wala naman tayong masamang ginagawa, di ba? Wala nga. Pero sa tingin ng tao, parang meron. Kaya huwag kayong gagawa ng isang bagay na sa tingin ng tao na masama ang ginagawa nyo. Amen? Lagi ko sinasabi po mga kapatid, ilagay nyo sa ayos ang inyong pagiging Kristiyano. Huwag ninyong bigyan ang tao ng pagdududa sa ginagawa ninyo. Like for example, lagi ko sinasabi, ako, mahilig akong kumain. Merong isang beer house kasi, sabi ko nga lagi sa inyo, kinukwento, may mga beer houses kasi na may masasarap na pagkain. Meron dyan kasi masarap ang crispy pata, bulalo, di ba? Sa bulalo. Gusto kong kumain ng bulalo. Marami naman pwedeng kainan ng bulalo, di ba? Pero bakit sa beer house ko pa kakain? Nakuha nyo? Kasi, pag kumain ka doon ng bulalo, no, hindi ka naman manonood ng show, hindi ka naman iinom, di ba? Kakain ka lang, sabi mo. Pero paglabas mo ng beer house, may nakakita sa'yo, uy, si pastor nag-beer house. Di ba? Nakuha niyo po yung point ko? Pero hindi naman niya nakita kung anong ginawa mo doon. Ang nakita niya, yung panlabas na hindi maganda. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Bagamat wala kayong ginawa ng overnight sa loob ng bahay, pero may nakakita sa inyo na nag-overnight kayo, ang isip nun, may ginawang hindi mabuti to. Tama po ba yun? Then tapos magagalit kayo. Don't do that. Sabi ng 1 Corinthians, chapter 3, pagka nagkakaroon pa kayo ng sama ng loob, ng jealousy, you are still immature, sabi ni Pablo. Sa mga Kristiyano dapat, wala na yung tampuhan.
ang mga Kristiyano dapat are willing to submit in the correction of their elders. Amen po ba dyan? Kasi ang nais po namin, iayos ang buhay ninyo. Hindi wasakin ang buhay nyo. It is our purpose to maintain the purity of the church. Amen po ba dyan, mga kapatid? Ngayong banda kayo. Usap-usap tayo. Okay? Kayo matakot, ha? Kakusapin ko lang kayo. Verse 34. Bini-verse by verse natin eh. Anong sabi ng verse 34? For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into His Son. Di ba? To say that the Spirit was on Jesus, no, sabi niya, sinasabi ng Espiritu ay na kay Jesus na kumpletong posibleng parahan ito na upang sabihin na ang perpektong alam niya ay perpektong anumang bagay na sa kalangitan, na naiintindihan niya ang katotohanan patungkol sa Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Tama po ba dyan? No? So, kumbaga sa ganitong sitwasyon, ang sabi niya, listen to Jesus. No? In listening to Jesus is listening to the very voice of God. Or, listen to the Word of God. In listening to the Word of God, it is listening to the very voice of God. Sapagkat ang Bible ay ang salita ng Diyos. Kapag binasa mo ang Bible, sabi ko nga, when the Bible speaks, God speaks. Amen? Because it is the Word of God. Pare ang love letter. Di ba? Pag simusulat ka sa loved ones mo, sino nagsasalita doon? Yung sumulat para sa'yo. Ganon din yung Bible. Isinulat yan para po sa atin. Para maging gabay natin sa ating pamumuhay. Meron tayong guidelines na dapat natin sundin upang mabuhay tayo ng tama. Maliwanag po mga kapatid? Okay. Tingnan niyo po ang sabi po sa John. Kaya nalungkot po si John the Baptist at John Apostle. In John chapter 1, sabi rito, then John gave this testimony. Now, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. I would not have known him except that the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is the Son of God. Nakita ko. At ang nagsabi sa akin, ay nagsugo sa akin, na sino man bababahan ng Banal na Espiritu, yun yung aking anak. And sabi ni John the Baptist, now witness ang kaya, I've seen, I testify that this is the Son of God. He is the Lamb of God who take away the sins of the world. Sabi ni John the Baptist. Siya ang nagpapatotoo. Di ba? Kaya nga, the second Spirit, sabi nga, the Spirit enabled and understand the truth. No? Pinapaunawa sa atin ng Holy Spirit ang katotohanan na nananahan sa atin. Yan po yung nasa kaisipan po ng yung function po ng Holy Spirit ng mga Hebrews. Reveal the truth to men and helping us to understand and recognize what is true. Mare-recognize natin kung yung nagtuturo ay totoo o hindi. Yung tinatag na spirit discernment, na spirit of discernment, di ba? Yung gift of discernment. Tingnan niyo po. Sabi ng 1 Corinthians 2. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin ang mga kaloob niya sa atin. So bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Para maunawa natin yung nais ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi ba? Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng espiritual para sa mga pinapahana-hana ng Espiritu. Sapagkat ang taong di pinapanahana ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila,
kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. May nagtanong nga, Pastor, yung mga unbeliever ba may Holy Spirit? Wala, unbeliever nga eh. Ang bira naman tanong yan. Di ba? Kasi hindi naman nila tinatanggap yung mga spiritual na bagay eh. Sinong may Holy Spirit? Di yung mga mananampalataya, sabi ng Bible. The moment you receive Christ and believe in Christ and repent from your sin, the Holy Spirit will dwell in you. Why? Bakit kailangan mo ng Holy Spirit? Para maintindihan mo yung spiritual life mo, na siya magpapaalala sa iyo, siya magpapaliwanag sa iyo, siya ang gagabay sa iyo. Amen? Ang Holy Spirit. Kinakailangan ikaw ay controlled ng Spirit of God. Dapat sa trono ng puso mo ang nakaupo ay si Kristo. Hindi ikaw ang nakaupo. Tinuro ko nga po doon sa Bible study ko. May mga Kristiyano kasi na nasa buhay na nila si Kristo, pero ang nasusunod pa rin ay sila. Ang sabi ni Bible, sabi ni Pablo sa mga yan, yan ay yung mga carnal Christian o worldly Christian. Mga Kristiyano na sinasabi niya, ngunit ang nasusunod ay ang nais pa rin nila, hindi ang nais ng Diyos. Self-directed pa rin sila ng sarili nila. Hindi sila directed ng Holy Spirit. Amen po ba dyan? So, hindi po tayo dapat ganon. Maliwanag, dapat ang nasusunod na po sa atin ay ang Diyos na. Hindi na yung sarili nating kagustuhan. Okay. Pang-uling verse po, sabi po dito ni John, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life. But the wrath of God remains on him. Finally, John, again, sinasabi ni John dito, you set before, he is setting before men the eternal choice between life and death. Mamili ka. It is your choice. Anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Si Kristo o ang mundong ito? Anong pipiliin mo? Mamili ka. Ito sabi dito. Sa history po ng Israel, ay may binanggit dyan si Moses sa mga Israelita. Tingnan po natin yung record of Moses sa Deuteronomy. Makikita po natin to, yung kanyang encouragement. No? Sabi ni Moses sa mga Israelita, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Anong pagpipilian nyo? Buhay o kamatayan? Kasaganahan o kahirapan? Sapagkat sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Anong kondisyon? Susunod sa utos. Pero mamimili ka. Buhay o kamatayan. Di ba? Kasaganaan o kahirapan. Verse 17. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos. Siloso si Lord, wala tayong magagawa. Di ba? Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. So ang kondisyon, ang curse po na binibigay ng Diyos sa mga tao, kaya pag sila ay sumamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ang Diyos po galit na galit sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos, maliban sa Kanya. Maliwanag po, hindi po ako nagsasabi niyan, ang Diyos ang salita niya. Kaya nung naintindihan ko po yan, alam niyo, nung nabubuhay ang tatay ko, nung nabasa niya yan, kasi pag matanda na, wala ang ginawa sa bahay, hindi magbasa lang. Nabasa niya nga yung buong Bible, naunahan pa nga niya akong tapusin ng buong Bible siyempre, wala namang ginagawa, di ba? Nung nabasa niya yan, tinawag ako. Sabi niya, boy nga tawag sa akin noon
Masama pala yan. Ang dami namin ribulto sa bahay. Kasi every tuwing panahon ng Lazaro, ba tawag nila Lazaro, meron kami pabasa, nagpapabasa. Commitment, ano yan, ang tawag doon, panata ng tatay ko. Galit pala ang Diyos yan. Tanggalin mo na yan. Bago pa lang akong mananampalataya nun. Sige, wasakin mo na yan, sabi niya. Ha? Tanggalin ko na. Ginawa ko, tinawag ko muna sila Pastor Arman. Tatakot ako Sabi kasi ng mga lola ko, pag naano mo yan, maggaganyan ng kamay mo. Siyempre, baby Christian, di ba? Tinawag ko sila, mga kapatid. Sinako nila. Ito na, Brad, sabi sa akin, paluin mo na. Hindi, kayo na lang, Pastor, kaya nyo na yan. Sabi ko. Alam naman nila, medyo takot-takot pa ako noon. Siya mismo na-convict, pinatanggal niya. At na malaman po ng mga kapatid ng tatay ko, nagalit sa kanya. Kaya ka nagkakasakit sabi sa kanya. Sabi ko, bakit? May sakit na yung tatay ko, meron bago pa yan Bakit? Di ba? Hindi yun ang dahilan niya kung ba't nagkakasakit tatay ko. Kaya nagkakasakit tatay ko kasi matigas ang ulo. Ay, tumigil ka kay Yossi. Sabi ko gano'n. Yun ang dahilan niyan. No? So, nung medyo nakakilala na sa Panginoon, unti-unti niya natanggal yun. Alam niyo po, pag kumilos ang Diyos sa buhay ng tao, hindi mo matatanggihan yung conviction ng Holy Spirit kapag nakinig ka. Kaya may choice ka pa rin. Di ba? Binigyan tayo ng free choices ng Panginoon. Mamili ka. Hindi tayo ginawan robot ng Panginoon. So, choice mo yan. Di ba? Okay, sabi niya, ito pa matindi rito. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya sabi ni Moses, piliin naman ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Yun naman ang piliin nyo, sabi niya. Huwag naman yung piliin yung sumpa, di ba? Ibigin ninyo si Yahweh. Sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupain pinangako niya sa ninuno ninyo sina Abraham, Isaac at Jacob. So ang challenge doon ay inulit. Di ba? Nung mamatay si Moses, sinong namuno? Si Joshua. Di ba? Inulit po ito ni Joshua. Tingnan niyo po, sabi ni Joshua. Kasi siya na yung leader At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Okay? Sino dito ang ayaw maglingkod kay Yahweh? Ngayon mamili kayo, sabi ko, sino yung paglilingkuran nyo? Sino? Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitiran? Ngunit para sa akin, sabi ni Joshua, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. As for me and my household, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua. No? Kayo, sinong gusto niyong paglingkuran? Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa? O yung mga Diyos-Diyosan sa inyong paligid? Yun ang challenge. Alam nyo, responsibility po natin na yung mga mahal natin sa buhay, ipaliwanag sa kanila ang katotohanan. Diba? You have to pray for them. Lord, help me. Give me strength. Bigyan mo ako ng tapang. Yun, diba? Yung preaching. Tapang na sabihin yung katotohanan sa kanila sapagkat nagmamalasakit ka sa kanila. Kukuha niyo po, huwag kayo matakot. Dapat manindigan kayo sa natagpuan ninyong tunay na katotohanan sa gabay ng banal na Espiritu. Di ba? Kaya nga sabi uli ni John sa verse 3, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ang bigat nito. No? So, sinabi na naman ni John, ang mahalaga rito, sabi niya, na yung reaction po ng tao patungkol kay Kristo, ibig sabihin, kung siya ay nag-react na mamahalin niya si Jesus, paglilingkuran niya si Jesus, magkakaroon siya ng buhay. Pero yung iba naman na ayaw nila si Jesus, ayaw nila maniwala. Di ba? Ang sabi diyan, but the wrath of God remains on him. Kung makikita natin,
Kaya yung galit ng Diyos ay nanatili sa kanila sapagkat nireject nila si Jesus. So hindi na ang Diyos ang may kasalanan. Ako kanya, kundi yung tao ang may kasalanan kung bakit nanatili ang galit ng Diyos sa kanya. Sapagkat nireject niya ang anak ng Diyos na magbibigay ng buhay at kapayapaan sa kanya. Maliwanag ko ba dyan? Ba? Shall not see life. Whoever does not obey the shall not see life, but the wrath of God remains on him. Makikita mo na hindi po ang Diyos ang may kasalanan doon, kundi yung tao. Binigyan kanya ng free choices. Piliin mo si Jesus o sino yung mga pinagsasamba natin ngayon? Di ba? Choose life, sabi ni Moses. Bakit po? Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos para ikaliligtas ng tao ay nasa mabuting balita patungkol kay Kristo. Di ba? It is the power of God for salvation to everyone who believes. Di ba? Yan po. Huwag kayong mahiya na ipayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Mabuting balita patungkol kay Kristo. Sapagkat yan ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaliligtas nila. Yan po ang magliligtas sa kanila sa kapamakan. So man must believe in the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Okay? Anong ang keyword dyan? Salvation. No? Means deliverance. Pagpapalaya. No? Rescue. No? The power of the gospel delivers people na ligtas, no? Sa kanilang pagkawala, sa kanilang lostness. Isipin mo, pag may mga tao kasing nawawala na eh. Pero pinipilit pa rin nila sa sarili nilang galing at talino na makawala doon sa pagkawala. Ang mangyayari, magtatanong pa doon sa taong nawawala din. Kaya lalo silang nawala. Di ba? Dapat magtanong ka doon sa taong hindi nawawala. Di ba sabi niya ni Matthew, yung inaakay yung kapwa bulag? Di ba? Bulag sa bulag, nag-aakayan. Nalaglag tuloy sa bangin. Di ba? Di ba? Nakita niya, napunta sa kapamakan. So, sabi dito, dapat ikay mapalaya sa galit o sa puot ng Diyos. No? Para mapalaya ka sa puot ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus, tanggapin mo ang salita ng Diyos. No? Saan ka pa ililigtas? Mula sa kamangmangan sa spiritual na bagay. Niligtas ka ng Diyos dyan. Pinalaya ka dyan, nirescue ka. Mula sa pagpapakasawa sa masamang gawain, pag-i-enjoy, self-indulgence, di ba? Niligtas ka ng Panginoon Diyos. Mula sa kadiliman ng huwad na religion, no? From the darkness of false religion, pinalaya tayo ng Diyos dito. Sabi ko nga, ang tagal ako niloko ng religion na aking pinanampalatayanan nun eh. Bagamat hindi naman ako totoo talaga doon. No, doon sa religion yun. Masabi lang ako nagsimba. Di ba? Pero hindi ko naman alam, ba't ako nagsisimba? Diba, yung nga, naisip niyo ba yan? Bakit ka sumasulso sa tubig lang, tapos nangunguros ka? Tapos pag nakasakay ka sa jeep, may nadaan na kasimba, nangunguros ka. Naisip mo ba, ba't ginagawa yon? Di ba? Para saan ba yon? Di ba? So maraming bagay ang taong ginagawa, yung isang bagay, hindi niya alam bakit niya ginagawa. Amen? So, God rescues us from the ultimate penalty of our sin. Pinalaya po tayo dyan. Because ang ibig sabihin nun, we are eternally separated from God. We are bound to eternal punishment. Ang lahat ng walang relasyon kay Kristo. No? Dahil sa kasalanan, naiwalay po tayo sa Diyos. At tayo po ay papunta sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Pag sinabing believes dyan, ibig sabihin, trust, rely on, no? Have faith in Jesus. Magtiwala ka kay Jesus sapagkat siya ang galing sa langit. Magtiwala ka, siya ang nakakaalam. Siya ang kasama ng Diyos mula sa creation. Amen? Siya ang mula sa langit, siya ang nakakaalam ng mga bagay na panlangit. Siya ang nagsabing, aalis ako ngayon, pupunta ako doon muna sa lahat, babalik ako kayo sapagkat sa mansyon ng aking ama, maraming silid, iyaanda ko yung mga silid upang muli ibabalikan ko kayo. Si Jesus. Kaya ang sabi rito, rely on Him when news of salvation, sabi niya,
yung true saving faith, ang kailangan na makita po sa mga tao. No? Pag sinabi kasi nga, faith dito ay isang patuloy sa buhay ng tao. Kaya the righteous shall live by faith. No? Ongoing. Progressive to eh. Pag sinabing faith, di ba? May measurement nga eh. Lumalago ka ayon sa iyong nararanasan sa Diyos eh. Di ba? So kung ikaw ay may saving faith, ano ba bang ibig sabihin ng saving faith? No? Ang saving faith kasi, kailangan maintindihan po natin to, ay may tatlong elemento. No? Ang saving faith consists of 3 elements. Ito kasi mahalaga. Pag nawala ang isa dito, walang mangyayari sa iyo. No, hindi ka magkakaroon ng saving faith. Okay. Saan ka magkakaroon ng saving faith? Doon sa gospel. Amen? Pag naintindihan mo. Okay. Unang elemento po ng saving faith ay mental. First element. Naiintindihan dapat ng kaisipan mo yung gospel and the truth about Jesus Christ. Di ba? Naalala niyo po si Apollos? Si Apollos is very eloquent in preaching the Bible, the Scripture. Kaya lang, yung kaalaman ni Apollos ay yung mga ceremonial po ng mga Jewish patungkol sa Diyos. Meron siyang kakulangan dahil hindi niya naintindihan pa yung patungkol sa Christian faith. Kaya na makita sila ni Aquila at Priscilla, kinuha siya, tinuruan sila. Ipinaliwanag sa kanya patungkol doon sa pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay ni Kristo at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naintindihan niya. Kaya nung maintindihan niya, grabe ng mga aral, boldly. Hindi mo ba? Naalala niyo po sa Book of Acts? Kailangan po kasi maintindihan natin patungkol po sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan mo ba kung ba't namatay si Kristo sa krus? Para sa atin. Para sa atin. Ang katotohanan patungkol kay Kristo, siya ang ating tagapagligtas. Binigyan niya tayo ng pag-asa nang siya'y muling mabuhay. Amen po ba dyan? Pangalawa, yung tinatawag na emotional. No? One embrace the truthfulness of those facts with sorrow over sin and joy, over God's mercy and grace. No, nakita mo, ako pala isang makasalanan. Di ba? Tinanggap mo, nalungkot ka, dahil na-realize mo na ikaw ay may kasalanan. At ikaw'y tuwan-tuwa dahil naranasan mo ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa iyong buhay. Kuha niyo po, emotional. Una, naintindihan mo ng kaisipan mo. Pangalawa, naramdaman mo ang iyong pagiging makasalanan. At naramdaman mo na may kagalakan ka sapagkat ang kapayapaan, ang kahabagan at biyaya ng Diyos ay tinanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Amen? Pangatlo, volitional. Sabihin, self-will. The sinner submits his will to Christ and trust in Him alone as the only hope of salvation. Matapos mong maintindihan, matapos mong naramdaman ang katotohanan at ikaw ay nakaroon ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos at kakagalakan, susunod ka ngayon sa kagustuhan ni Jesus. Submissive ka ngayon. Nagdesisyon ka ngayon, now I will follow Jesus. Whatever happened, I will serve Jesus. I will do the Great Commission for Jesus. Amen po ba? Sapagkat nagtitiwala ako sa mga salita ni Jesus, sa life and testimony niya, that He will be with me till the end of the age. He will never leave me nor forsake me. Amen po ba dyan? That is the 3 elements of saving faith. Pag wala ang isa dyan, hindi ka maliligtas. Yes. Naintindihan ko lang, pero hindi ko naman tinanggap na makasalanan ako. Diba? Useless. Okay. Sabi ko makasalanan ako, ayaw ko naman magpasakop kay Kristo, ayaw ko naman sumunod. Useless. Ako niyo po. Kailangan naunawaan mo si Kristo
naranasan mo, at submissive ka kay Jesus Christ. Genuine faith always produce authentic obedience. Remember that. Ang tunay pong pananampalataya ay palaging nagbubunga ng tunay na pagsunod. Kuha niyo po. Yun po ang kalagahan po. Naunawahan mo, naramdaman mo, naranasan mo, at nagpasakop ka kay Kristo. Kaya sasabihin, mula ngayon, hindi na ako liliban sa pagdalo ng gawain ng Panginoon. Amen po ba dyan? Yan ang mga tunay na may saving faith. They prioritize Christ in their life. Dahil naintindihan nila, si Kristo ang mabuting balita na sinasabi po ng Diyos. The Savior, di ba? Ipapanganak si Jesus na magliligtas sa mga Israelita, sabi ko. Tama po ba? Kaya siya pinanganak ng virgin eh. Amen? So, to whom are we going to believe? Kanino tayo dapat maniwala? Of course, to the one from heaven. Eh, sino ba yung galing langit? Si Jesus Christ. Amen? Dito po tayo magtatabos, mga kapatid. In 1 John 5:10, sabi po ni John, all who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Diba? Those who don't believe, these are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about the Son. Kaya kung hindi ka naniwala, sinasabi mo sinungaling ang Diyos. Di ba? Pag hindi ka naniwala, no? God cannot be lie. He's not a liar. No? Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos, isang bagay lang hindi niya kayang gawin. Magsinungaling. Never. Amen? Because God is holy. And this is what God has testified. Ano? He has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. Ang buhay na ito, ang eternal life na ito ay makikita mo at makukuha mo lang kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo. And that is the testimony of God. No? Whoever has the Son has life, whoever does not have God's Son does not have life. Kaya ang taong walang Kristo ay patay. Spiritually dead, but physically alive. Amen? Paano ngayon magkakasundo ang patay at buhay? Ha? Tama? Kaya ang tawag natin ito, zombie. Mga tao, maraming zombie dyan. Nakikita nyo? Malakad yan, pero patayan. Di ba mga zombie, patay yun pero lumalakad buhay. Kumakain, di ba? Di ba sa train to Busan, di ba mga zombie yun? Oh. May part 2 na raw yun eh. Mga zombie. Maraming tao pong zombie. They are all spiritually dead because of sin. Pero kung sila'y nanampalataya kay Kristo, tinanggap nila si Kristo, mabubuhay sila. Sabi ng Ephesians 2, they are made alive in Christ. Muli silang nabuhay kay Kristo. Amen po ba dyan? You need Christ in your life, brothers and sisters. Be serious in your relationship with God. Obey what God commanded us to do. We have to go and make disciples of all nations. Amen? So, ano ang conclusion natin? Tayo pong lahat ay tumayo. Na I pray ay naging maliwanag po sa inyo ang mensahe ng Panginoon na who is the one from heaven? Jesus Christ, the Son of God. Pakisabi nga natin na malakas ang conclusion, I believe in the Son of God, the giver of eternal life, and that is Jesus Christ. Amen. Ulitin natin, I believe in the Son of God, the giver of eternal life, that is Jesus Christ. Pang-uli, kailangan mag-sink in eh. I believe in the Son of God, the giver of eternal life, and that is Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y naniniwala at nananampalataya kay Kristo na siyang anak mo na nagmula sa iyo.
na siya lamang ang makapagpapahayag sa amin ng lahat ng katotohanan sapagkat siya ang nagmula sa iyo. Siya lamang ang magbibigay sa amin ng pag-asa at wala ng iba. Dahil siya lamang ang namatay sa krus upang tubusin ang aming kasalanan. At muli siyang nabuhay upang kami bigyan ng pag-asa. That one day, na pagbabalik niya, ang lahat ng namatay na nananampalataya ay muling bubuhayin at isasama na sa kanyang karya. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbigay po ng kalakasan at pangunawa po sa aming mga puso't isipan. Tunay, O God, ikaw ang maitaas at ikaw pong madakila sa aming buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pansamantalang pag-iwalay sa araw na ito, lagi nating alalahanin na si Jesus lang ang pag-asa natin. Na ang pag-asang ito ay nagbigay po ng kapayapahan at kagalakan sa atin. Kaya sa buong linggong ito, mabuhay tayo na may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! God bless po sa inyo. See you again next week, God willing.